Ayun po, magandang araw po sa inyo lahat. So, welcome again to J Lot Vlog at welcome again sa mga viewers po namin dyan, sa mga naging kliyente po namin, mga prospect buyer po namin na nag-aabang sa mga binablog po namin mga property. Magandang araw po sa inyo o magandang umaga po. So, ayun, for this video po natin ay andito po kami sa isang barangay dito sa aming hometown. Dito po sa bayan po ng kuya po. At ito nga po ipapakita ko sa inyo itong property na binenta, nilapit po sa amin pala. Nilapit po sa amin, pinapabenta po sa amin. Ito po ay ano po siya, 3 hectare po ito. Pero sabihin ko sa inyo yung totoo, ito po ay na-subdivide, tinanggal po yung portion ng portion po para sa tenant. So naging ano na po, bali 4,000 yung natanggal. So 2.6 na lang po itong binibentang property. Ito lang po ay nasa-subdivide na. Hindi ko lang po sure kung pina-approve na po yung plano nito, yung subdivision. At yun nga po, may mga muhon na po ito. Yung nakikita itong mga estaka po rito, yan po yung mga boundary po ng property. So ito na po yung property na binibenta. Bali kabilaan po siya, kasama itong part na ito. Hindi ko lang po alam kung ilan yung suot dito sa kabila tsaka dito sa kabila, dahil hindi po namin nakita yung plano. Bali ito po ay twice na itong nasorbi. Twice na to. Nung una si Engineer Tabihe. Tapos yung pangalawa si Engineer Berweco, yung nag-subdivide na. So itong property na ito ay meron pong sukat na 2.6. Yun na nga lang po yung na binibenta po nila. Dati po 3 hectare po ito. At ang presyo po ng property ay 5.5. At yung kanyang titulo po ay TCD Torres po ito. At sabihin ko rin po sa inyo totoo, nakausap namin po yung seller po dito. Bali extrajudicial po ito, pero na-settle na po nila. Nabayaran na po yung estate tax, nabayaran na rin po yung capital gain tax. Pero ang inaalam ko na lang po dito kung paano ita-transfer po sa makakabili, dahil yun nga po ang nakapangalan pa po dun sa e-car o yung yun nga po yung car na galing po sa BIR ay yung mga years pa lang po o mga tagapagmana. At yun nga po, bayad na po yung estate tax at yung capital gain tax po nito. Itatanong ko po sa mga mentor po namin, ayan, mga kakilala ko, kung paano po gagawin doon sa mga bagay na iyon, kung pwedeng erekta na lang i-transfer yung kanyang yung ano nga po, transfer title sa buyer, kahit bayad na po yung kanyang capital gain tax o yung kanyang estate tax. Siguro ang pagkakalam ko naman, kahit bayad na yung e-car at state tax, kasi pag binenta mo ito na hindi pa na-transfer yung title at binenta mo ito sa bagong buyer o bagong nakabili, ang alam ko dito, magbabayad ulit ng capital gain tax. Pero yung kanyang estate tax na bayaran na, hindi natin kailangan bayaran yun. Pero magbabayad tayo ulit ng panibagong capital gain tax dito sa property na ito. Mga ganun po sige mangyayari. At yun na po, may transfer na po natin yung kanyang title sa new owner. Ano lang po yun, parang naisip ko lang po, pero kailangan ko pa rin po magpa-advise sa mga legal counsel namin, ayun po, mga mentor po namin sa kung paano gawin yung ganung proseso sa pag-transfer po ng title, kahit bayad yung capital gain tax niya at yung kanyang estate tax. Pero kung may mga nakakaalam po, paki-comment po, para at least meron po akong new idea sa ganung bagay. So ito po yung property na ibinebenta, kabilaan po siya, 2.6 hectare. Ito po ay merong presyong 5.5 million. At kung gusto niyo pa i-negotiate daw yung price, kausapin natin yung mismong seller. About naman po sa obligasyon po, sabihin ko sa inyo totoo, yung capital gain tax po niya, kung sakaling babayaran ulit, ay sabi po ni seller, ano daw po, sa 5.5 daw, kung ano po yung matatawad nyo. At yun nga po, sabi po niya, si buyer na daw po lahat, gagastos lahat, sabi po niya. Pero yun nga po, siguro makukuha rin po sa magandang usapan po ito. Kausapin po natin si seller para at least yung obligasyon po sana nila ay mabayaran po. Dahil ang obligasyon po dapat ng seller, pag nagbebenta ka ng property, kailangan mong bayaran yung tinatawag na capital gain tax. Ayan, kasi siya yung nag-gain sa property. Ayan po. Kung hindi po kasi nabayaran yung capital gain tax po nito, hindi po matatransfer po yung title sa new owner o yung nakabili ng property. So ito po, dito po sa part na ito, ang ano po niya, ang estimate ko pong entrada po dito, nasa mga, doon po sa part na yun, sa staka po na yun, sa plug na yun, papunta po rito sa banda rito. Ito po estimate ko na sa mga
30 to 40 meters po siguro yung kanyang entrada dito. At dito nga po, di ko po alam kung ilan po yung area dito. Pero maluwang din po dito. Kasama po itong yung mga sagingan po na yan. At asaya po sa amin, lalagpas pa daw po diyan. Dito po sa kabila, simula po dito sa blue na yan, dito sa plug na ito, paganoon po siya hanggang doon po. Yan, sa tapat ng tricycle. Ang estimate kong entrada po nito, pero nakita ko sa plano, doon sa isang plano nila sa una, nasa 70 plus to, nasa 71 o 76 yata na meters yung kanyang frontage dito sa kabilang property nito, kabilang portion. Ayan. At kitang-kita rin po dito yung kanyang ano po, mga boundaries kasi naglagay po sila ng staka o plug. Ayan, dito po diretso po 'yan. Kung nakikita niyo po yung sa dito, 'yan. Ayan, yung blue na 'yon, hanggang doon po 'yon. Tapos yung puti, yan, yung puti na yan. Tapos yung andun kasi nasa ibaba eh, hindi makita. Pero sa drone video na lang po, baka sakaling i-highlight na lang po namin, lagyan na po namin ng lining yung mga boundaries po nitong property na ito. So ito po ay nakaalong provincial road po siya. Itong road nito is isang provincial road po ito. Papunta po ito sa Talugtog, Muñoz, San Jose, sa Region 2, ganyan po. Sa ibang part po ng Nueva Ecija. Ito po yung way. Ayan. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper ng Quiapo, papuntang Tarlac, Pangasinan, ayun po. At Maynila, pwede po dito. Papuntang Tiplex, exit, ayun po. At ang layo po niya sa town proper, estimate ko siguro mga nasa 10 to 12 kilometers po ang estimate kong layo po niya. At dito po ay meron na po mga internet connection, may converge at may PLDT po dito. At ang source of water po dito, deep well, hindi ko lang po alam kung meron na pong nawasa dito. Wala pa no? Wala pong nawasa. Ongoing pa lang. Ongoing. Ayan, ongoing pa lang daw po. At signal po ng mga telco dito malakas po dahil kitang-kita po dito yung yung cell site po ng Globe po yata. Tapos meron dito yung cell site din ng Globe at dito. Smart, malakas din po naman smart dito eh. Ayan. Ito nga po, ipapakita ko sa inyo yung kanyang fish pan sa part na ito. Ang boundary po niya dito. So, yun, padiretso po yan hanggang sa mga saging po na yun. Lagpas pa po dyan, sabi po nila sa akin eh. Lagpas pa po ng sagingan. Ayan. So ito yung kanyang fish pan. May kubo dito, medyo ano nga lang, kailangang i-refer. May mga aratilis na puno. May mga puno, kamuting kahoy o kasaba. At ito yung fish pan po nila. Ito po yung pinagkukuha nila ng patubig sa kanilang mga palay. Hindi ko lang po sure kung may laman po ito. Hindi ko lang po alam kung ilan po yung puno ng saging na yan. Dami pong puno ng saging. At meron po yung mountain view dito sa part na iyan. Yung Colosbua Hills, andyan po, Mount Bangkay. Kitang kita rin po dito yung bulubundukin ng Caraballo. Yung part po na yan, kung makikita nyo yung mataas na yan, Baguio na po yan. Ayan, isang part na po ng Baguio po dyan. Ito po yung Caraballo Mountain. Ayan, sa bandari Cordillera. Dito po sa part na ito po yung bundok ng Amurong. Sa part po na yan, bulubundukin po ng Sierra Madre naman po. So safe po dito. Kahit nga po bumabagyo sa ibang part ng Pilipinas, dito po hindi mo maramdam yung bagyo. Dahil nga po napapalibutan po ng bulubundukin. Ayan. At ito nga po ay may power line na. At ito po ay ideal po sa business po ito. Commercial, residential, pwede po. Pwede nyo gawing subdivision. Kung gusto nyo pwedeng gawing per lot, per loting ibenta, pwede naman po. Pero ang pinakamagandang business po dito na isasuggest po namin, mga gamit po sa bukid. Dahil itong palibot po ng property, ito po ay mga bukirin po siya. At yun nga po ang mga pangunahin pong mga pangailangan ng mga tao dito pag sa pagbubukid. Ayun nga po yung mga gamit sa pagbubukid po. Ayun yung mga kailangan po nila. Ito, may gasoline station po dito. Yung sa part po nila, may mga bodega na may mga rice mill po dyan. Yan. So maganda po itong gawing commercial, pwedeng industrial. Pero poultry at piggery po bawal po dito sa bayan po ng Kuya po dahil pinagbabawal na po o itinigil na po
Ayan. Kung may mga katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tumawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo puntahan itong property na ito, samahan ko po kayo. Ulitin ko po, ito po ay 2.6 hectare, 5.5 po yung price at yun nga po, settled na po yung kanyang extrajudicial at yung capital gain tax bayad na. At ayun po. Sige po, sige po. At hanggang dito na lang po muna. Hindi ko na alam kung paano tatapusin. Hindi ko na alam kung paano tatapusin yung video. Ayan, so hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.